pinagpahiram sa atin ng isang heel trap. Yan. Alright. Yo! Kumusta mga kuys? Sana ay masaya at okay kayong lahat. Ang ganda ng panahon, no? Pagkatapos ng magdamagang ulan, pinagbigyan na naman tayo ni Lord ng isang napakagandang araw. Pero sana magtuloy-tuloy ng ganito. Pero pasensya na kung hindi masyadong green yung paligid natin, no? Kasi ngayon tayo ay nasa isang recycling facility na ang nire-recycle nila, ayun, nakita nyo yung brown na bundok na yan. Nire-recycle nila yung mga lumang kahoy, mga puno na namatay na, diba, mga sanga-sanga, nire-recycle nila yan, kina-crush nila hanggang sa maging powder. Pag na-powder na nila yan, i-deliver nila yan sa mga nagga-garden, mga ginagawang garden soil, hinahalo sa mga fertilizer at sa iba pang ginagamit pang agrikultura, no? So nag-set up ako dito ng dalawang bait and weight na rod. Ayan, no? Isa, tsaka yun yung isa. So yun, ampain pa rin natin bulate. So ayun mga kuys, samahan nyo ko ngayong hapon. Alamin natin ang magiging kapalaran natin ngayong Sunday afternoon. Relax lang, enjoy lang tayo. Alright, update lang po mga kuys. Lumipat ako ng spot, umakyat ako dito sa mothership. So doon tayo kanina, sa baba. Umakyat ako para malapit tayo dito sa ating bahay. So ang oras ay alas 6 na ng gabi. Wala pa rin ako nahuhuli, pero hopeful pa rin. Hindi pa naman tapos ang araw, liwanag pa nga. Ano ka ba? Hindi pa tapos ang Sunday, may oras pa tayo. Kung wala, diretso natin to ng night fishing. Mga kuys, kung napapansin nyo, mga nakaslack o maluwag yung mga line ko. Ayun, no? Maluwag. So technique yan para makita nyo kung may humihila na ba dun sa mga pain nyo. Magandang technique yan, lalo na ngayon walang hangin, kasi hindi yan gumagalaw eh. Pero kung malakas ang hangin, mahirap gamitin yung technique na yan. So pag payapa yung tubig o walang hangin, maganda gamitin yan. Slack nyo yung line nyo, wag naman yung sobrang slack, lagyan lang ng konting pagkaluwag. Tapos pag nakikita nyo gumagalaw-galaw na siya, yung hinihila na, tsaka nyo biwasin. Alright, pero mamaya pagkagat ng dilim, hindi na ubra yung technique na yan, kasi wala na tayong makikita eh. Asahan na lang natin doon yung talagang strike nila na malakas. Doon na lang tayo magbabase kung may huli na. Ayan na mga kuys, fish on, first catch of the night. Ano kaya to? Hala, ano ka? Alright. In your face. Unexpected catch mga kuys. Hindi siya palos, siya ay isang kung di ako nagkakamali, isa siyang common bream, isang native species dito sa ilog nila. Ayan mga kuys, first catch of the night, isang common bream na may sukat na 32 cm. So unexpected catch, hindi siya yung target species natin, pero ikikip muna natin siya dito sa ating net para hindi tayo malasin, no? Niniwala kasi ako dito sa pamahiin na yun. Yung first catch mo, huwag mo i-release para hindi sila makapagsumbong. Mga kuys, update lang, minahuli tayong maliit na isda. Yan. At na-confirm natin na ang tawag dito ay round goby. Hindi na siya lumalaki. Kung lalaki man siya, mga 3 cm na lang siguro. Halos max size na to. So characteristic niya, meron siyang black spot sa kanyang dorsal fin. Ayan. At isa pang nakakatuwang features ng isdang ito ay ang kanyang belly fin. Ayan, na nagsisilbing suction cup
na ginagamit nila para makakapit sa mga bato, sa mga kahoy sa ilalim ng tubig. At ito daw ay isang threat sa mga native species na isda dahil kinakain nila yung mga itlog nito. Mga kuys, ito na. Lo, kagoy, nakawala mga puta. Video pa nga, sayang. Palos yun, kaso okay lang kasi maliit lang siya. Ayan o, may laway-laway pa niya o. Sayang. Dumilim ng tuluyan. Ayan o. Pero hindi pa rin nadagdagan yung huli natin kanina. Yung bream pa din. So naisip ko gamitin to. May nagpahiram sa atin ng isang eel trap. Yan o. So basically, isa siyang PVC pipe na butas yung magkabilang dulo na mayroong net na going in lang. Papasok lang ang pwedeng entry, pero palabas wala. Kabilaan yan siya. Yan, kabilaan. Meron siya ditong bukasan na lalagyanan nyo ng mga bait. Ayan. Diba? Ang gagamitin natin pamain, ito, hipon at saka yung mga maggots natin. Naalala niyo yung mga maggots natin? Ito pa sila eh, buhay pa eh. Hindi ko lang alam kung nag-evolve na ba sila bilang pupa o mga butterfly. So gagawin natin siyang pamain. Ayan o, buhay pa sila, pero yung iba brown na. Nakita niyo mga brown na, sabihin nag-evolve na sila. Ayan. So lagay na natin sila dito. Lagay na natin lahat. Tapos yung mga hipon, meron pa ako dun sa loob eh, na itutusok nyo yung mga bait nyo. Yan. Dagdagan pa natin ng maggots. Yan o, brown na yung iba, nag-evolve na. So close na natin. Saka natin siya ihuhulog sa tubig. Isasaya dati siya rin sa pinaka bottom, sa pinaka putik. Doon natin siya isapasayarin. Mga kuys, pumasok na tayo, no? At medyo gabi na at may pasok pa tayo bukas. So not bad for today's fishing session, no? Di man tayo nakarami, pero at least nakaramdam naman tayo ng laban ng isda. Ang mahalaga naman dyan, nakapag-relax tayo, unwind at reset para sa hamon nitong paparating na bagong linggo. So Monday na naman. Good luck sa ating lahat mga kuys, na may basbasan tayo ni Lord ng kasipagan at kaligtasan sa pang-araw-araw nating laban. Alright? Mga kuys, stay positive, work hard, make it happen. Tara, samahan niyo ako. Mga kuys, alam nyo ba kung anong taon nagsimula ang milk fish production sa Pilipinas? Noong 80s? O baka naman 1950s? Base sa pag-aaral, nagsimulang mag-alaga at magparami ng bangus ang mga Pilipino noong 14th century sa pagitan ng January 1, 1301 at December 31, 1400. Ang tagal na nun mga kuys! Sinasabi din kapag nasusugatan ng isdang ito ay nagre-release ito ng signal na nagbibigay babala sa iba pang bangus na may panganib sa paligid. At noong 2022, nakapag-produce ang Pilipinas ng 387,000 metric tons o 387 million kilograms ng bangus. Kaya naman hindi nakakapagtaka na ito ang pambansang isda nating mga Pilipino, na kilala sa napakaraming potahe, kabilang na ang relleno at sinigang.